traffic talaga. Lalo sa Traffic panahon yung ngayon. papuntang oras. Diba? Anyway, thank you for coming over. Take a seat. Okay. Thank you. Before anything else, I'd like to thank you, Mr. and Mrs. Mapanghari, for accepting our invitation for this interview. Okay lang po yun, Kuya Radi. Actually, kami nga po yung nahihiya dahil inimbitahan nyo kami dito sa program nyo. Well, Kuya Radi, nandiliit nga po kami na na-invite nyo po kami dito eh. Wow, I'm really impressed sa inyong mag-asawa. You're so down to earth, considering na isa kayo sa mga successful entrepreneurs dito sa New Zealand. Tell me and our viewers, anong sikreto? Paano kayo nagsimula? Well, Kuya Radi, hindi siya naging madali para sa amin. Our story is every typical immigrant story in this country. Nagsimula bilang empleyado, nakaipon ng kaunti, at nangarap na makapagnegosyo. Jepoy, Jamie, salamat sa Diyos at nakapag-decide kayo na bili ng negosyo ko. Malaking tulong to para sa mga kasamahan ko. Gusto ko sanang i-maintain yung negosyo kaso kailangan naming samahan yung mga anak namin sa Australia. Kaya the least that I can do para sa kanila ay ipasa ang negosyo sa mga katulad nyo na gusto pa itong mapalago. Oo, naku, kami nga dapat magpasalamat eh. Napakakilala ng inyong cleaning businesses dito sa lugar natin. Oo nga po Bukod sa magandang reputation, checking your finances, sobrang profitable ng business. Kaya we are really excited with this first venture. Ayun, salamat sa Diyos. At ito na pala ang team. Kasi lilipat-lipat mo yan. Mga kasama, ito pala sila Jepoy at si Jamie. Alam ko na napag-usapan na natin ilang beses na and the day has finally arrived na ipapasa na natin ang negosyo kala Mr. and Mrs. Mapanghari. Ang pag-asa ko lang, sana ipakita ninyo yung pag-ibig na ipinakita nyo sa company. Yes, Jerry. Sa awat tulong po ng Diyos, tuloy po ang saya sa ating munting kumpanya. Yes. Makakaasa kayo mga kasama na ipagpapatuloy natin at mapapalago pa ang nasimulan ni Jerry. Gagamit tayo ng mga modern technology at proseso upang maging epektibo ang ating trabaho. Ayos ba mga kasama? Yes, sir. Yes, boss. Boss. Uy, Jerry, mamimiss ka namin. Nako, huwag kayong mag-alala. Ika nga nila, there's no goodbyes. Just see you around, God willing. Sige, Jerry. Ano na? Umpisa na tayo mga kasama. Marami pa tayong tatrabahuin. Umpisa na tayo mga kasama. Ayos! So, anong nangyari? Binili niyo yung cleaning business ni Jerry, tapos nun kayo nag-start magnegosyo sa bansa? Opo, Kuya Radi. Well, akala ko nga simple lang nung una. May sistema ka na dapat patakbuhin. Stick lang sila dun. Kaso hindi pala ganun kadali yun. Iya! Abi! Nasaan na yan si Aldrin? Anong oras na ako at malilate na tayo sa unang kliyente natin? Naku, Jepoy, sorry po. Baka may problema na naman sa bayang si Aldrin. Yung anak nila, baka wala mapag-iwanan. Lalo na't sakitin pa man si Baby Haven. Opo, ganyan talaga si Aldrin. Una sa lahat, Iya. Mas gusto kong itag mo sa akin ay Boss Jepoy at hindi Jepoy lang. Para kahit papaano formal tayo. Ikaw naman, Abi, napaka-unprofessional niyan. Kung umuubra yung ganyan kay Jerry, sa akin hindi na. Anyway, malilate na tayo sa site. Mauna na tayo. Pakisabihan na lang si Aldrin na kung gusto pa niya magtrabaho bukas ay humabol siya. Abi, si boss, nasa na? Ay naku, yun, galit na galit. Wala ka sa meeting kanina umaga. Kaya nga Yung anak ko, inatake na naman. Tapos, hindi ko alam kung isusugod sa ospital o hindi. Tapos nalubat pa ako. Sige na kuya, tulong ka na dito para matapos tayo agad. Mamaya magalit na naman si boss. Kaya nga, sige. Aldrin, Boss, buti naman naisipan mo pang pumasok. Kala ko mag-aawal ka na eh. pasensya na po, boss.
Kasi po yung anak ko, inatake na naman. Tapos, Aldrin, pwede ba? Huwag mong bilugin ang ulo ko. Hindi ako gaya ni Jerry na kaya niyong paikutin. Trabahante ko lang kayo. Dapat gawin niyo yung obligasyon na dapat niyong gawin. Kung ayaw niyo na, magsabi kayo. Maraming iba dyan na naghahanap ng trabaho. Ano yun? Ang bawa, sakit sa ulo. Kumakapit sa lalamunan. kaya nga po, boss. Isang linggo na yan ah. Mamatay na yung umutot na yan. Grabe naman, boss. Umutot lang, mamatay ka agad. Di ba pwedeng patawarin na lang? Grabe kayo. Ay nako, puro kayo kalokohan. Trabaho na kayo para makalipat tayo sa susunod na kliyente natin. Opo, boss. Good morning mga kasama. Morning, boss. Feedback lang tayo para mag-improve tayo sa trabaho natin. Buti naman Aldrin, di ka na late ngayon. Akala ko ayaw mo na magtrabaho eh. Basta mga kasama, sana wag ninyong kalimutan. Trabaho ito. Hindi laro-laro lang. Kung lumulusot yung ganyang style noon kay Jerry, sa akin hindi na. Aldrin, Boss. yung pagsalon mowing mo, mali eh. Hindi ganun ang tamang paraan ng paglulon mo. Masyado kang magastos sa petrolyo. At ikaw naman, Abby, ang gastos mo sa cleanser at sa disinfectant. Kulang na lang, ibabad mo yung tiles ng cleanser. At ikaw naman, Iya, ang bagal mo mag-vacuum. Di metro ang bayad sa atin dito. Nasasayang kada minutong nawawalan ng kita ang kumpanya. Sana klaro tayo doon mga kasama. Opo, boss. Pasensya na po kahapon. Ayos ko na po ang trabaho ko po. Opo, boss. Sensya na po. Sige, start na kayo mga kasama. Wow, I would assume that impacted your business in a big way, right? Opo, Kuya Raddy. It came to the point na after a couple of months, the numbers were showing na malulugi kami. Mahal, ito pala yung financial report ng negosyo. Ang balita. Ang pangit, no? Nalalagas na yung mga dating customer ni Jerry. Oo nga eh. Looking at the numbers, mukhang di natin kayang ituloy ito. Maubos lang ang savings natin kung itutuloy natin ang pagpapatakbo nitong negosyo. Grabe itong mga trabahante natin eh. Sinasabotahin nila tayo. Yan ang hirap kapag pera lang natin ang habol nila. So anong balak mong gawin? Ewan. Parang gusto ko na lang itigil eh. At bumalik na lang sa pagiging empleyado. Di kaya mas maganda muna na kausapin natin sila para malaman mo yung kanilang kalagayan. Ikaw bahala. Mga kasama, siguro naman by now may idea na kayo kung bakit tayo nag-meeting. Kasi wala eh. Pabagsak na ang negosyo dahil sa kapabayaan ninyong lahat. Mahal, easy ka lang. Nandito tayo mga kasama dahil gusto naming malaman, gaya ng sinabi ng asawa ko, there's a huge chance na magsara ang negosyo kung hindi natin ito maresolba. Kaya ang tanging pakiusap ko lang sa meeting na ito, let's be open. So let's start. Sa tingin nyo, what areas we could have done differently sa business na ito? O Abby, ano yun? Pwede po ba mag-CR sandali? Ikaw talaga, Abby. Seryoso na nga eh. Sige na nga, ako na mauna. Boss Jepoy, Ma'am Jamie, iba po kasi ngayon. Dati si Jerry, ang trato sa amin parang pamilya. Hindi namin naramdaman na iba kami sa kanya. Opo, dama namin ang pagtitiwala ni Jerry sa amin. Hindi po siya nagdadalawang isip tumulong kapag nahihirapan po kami sa trabaho. At lagi siyang handang magmalasakit sa aming mga tauhan niya. Madali rin po siyang utangan. Yan ka na naman, no? Totoo Sa hirap naman niya. eh.
isa rin po sa ipinakita ni Jerry sa amin ay ang kanyang kababaang loob na laging handang maglingkod kahit kanyang sarili para sa growth ng company. Madalas niya rin pong nire-remind sa amin na Alam niyo mga kasama, ang pagiging boss, di yan nakukuha sa titulo lang. May kaakibat na responsibilidad yan. Gaya ng sinasabi sa Biblia na ang sino mang nagnanais manguna ay dapat nakahandang maglingkod sa lahat. Gaya nga ng sinasabi sa Biblia na ang nagnanais manguna ay dapat nakahanda na maglingkod sa kanyang pinangungunahan. Kaya, ang tunay na magaling na boss ay ang boss na laging handang maglingkod. Tama. So, after ng meeting na yon, ano naging desisyon yung mag-asawa? Well, Kuya Raddy, it was a good session. It opened our eyes kung ano ang responsibilidad ng isang boss. Tama si Jamie, Kuya Raddy. Lalo na sa akin, na may interaction lagi sa kanila. Naunawaan ko na ang pagiging boss di lang sapat na pinapasweldo mo sila. Kailangan pakitaan mo sila ng mabuting pakikisama. Na bilang boss, hindi ko dapat ipagkait sa kanila ang gawang mabuti, lalo't nasa kakayanan ko naman na gawin. At higit sa lahat, ang pagiging boss ay may kaakibat na responsibilidad na maging laging handa sa paglilingkod sa kanyang nasasakupan. Hika nga nila, the best kind of leader is a leader that is willing to serve. Well said, Mr. and Mrs. Mapanghari. It's been a pleasure having you here. It's our pleasure, Kuya Raddy. Salamat po sa Diyos, Kuya Raddy. Salamat. Maraming salamat. Oy, tara na mga kasama! Datapwat sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya at sinabi, "Nalalaman ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nangapapa-Panginoon sa kanila, at ang kanilang mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Sa inyo'y hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo, at sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo." Mateo 20:25-27. At kayong mga Panginoon, gayon din ang inyong gawin sa kanila, at iwan ninyo ang mga pagbabalak, yamang na pag-aalaman na ang Panginoon nila at ninyo ay nasa langit, at sa Kanya'y walang itinatanging tao. Efeso 6:9.